At kaugnay naman po sa paghihigpit sa mga ipinapadalang balikbayan box, makakausap po natin si Bureau of Customs Commissioner Alberto Lina. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner Lina. Si Connie Season po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Connie. Mabuhay kayo dyan. Opo. Commissioner, ano hong reaksyon nyo sa order ni Pangulong Aquino na ipatigil na ang pagbubukas ng balikbayan boxes? Ay, tinatanggap po natin at ipapatupad po natin immediate. Okay. At sinabi rin ho muna kasi ni Pangulong Aquino na idaan muna sa mga scanners o K9 yung pag-i-inspeksyon ng mga balikbayan boxes, which is, yun naman ho talaga, hindi ba yung dati nang ginagawa? Hindi po, bakit ho bigla ho ninyong you felt the need na may baguhin initially, no? Dahil kayo ho mismo nagsabi na kailangan talagang buksan yung mga balikbayan boxes ng ating mga OFW. Ganito po yan, Ma'am Connie. Kung after po dun sa X-ray, meron pa makikita tayo dun derogatory at alerted, merong second process na talaga pong i-inspectionin ang boxes. Dati na ho yun. Dati na po yun. Opo, tama po kayo doon. Oo. Itong aming ginagawa lamang is another procedures para ho lalong bumili. But because of what happened, the President deemed, siya ang ating authority at saka Department of Finance, to use the other or the previous processes. Ang nirereklamo lamang naman ho kasi nung ilan na mga kababayan ho natin, yung bang kasi para bang meron na hong issue ng nakawan na nga, hindi ho ba sa mga balikbayan boxes. Ngayon, kung magkakaroon ng ganito ho at nakikita natin na pagtatanggal, parang baka mamaya biglang may mawala, sinong mananagot? Siyempre marami hong tanong na ganoon, ano? Tama po kayo dyan. Kaya nga po sa ating gagawin, moving forward, na utos po ng ating presidente, paghusayin, pati po para mawala yung mawawala, magkaroon ng inspection, maglalagay po tayo ng mga CCTV, yung mga freight forwarders po na doon binebreak while after clearing sa custom. Yes, sir. At siguro maganda rin, sir, na tignan natin kung sino yung talagang maraming mga pinagpapapadala na at regular, ano, yung talagang masasabi natin baka doon mismo mayroong mga nagpapadala ng illegal. Kasi hindi naman natin dinidiscount yung fact talaga na may gumagamit din ito na mga ilang unscrupulous people, ano, para makapagpadala ho ng mga ibang gamit. Pero sabi nga nila, hindi naman po pwedeng bulabugin lahat. Hindi ho ba? Totoo po yun. At ang dating ng presidente, ang iniingatan natin yan talaga, yung illegal na droga at saka yung pagdadala ng armas. Yun po, kaya ang presidente po natin nag-order na nasusundin po natin na 100% po i-X-ray. X-ray lahat, no? Opo, nung araw po, X-ray natin, hindi ganun ka-intense. Ngayon po, 100% na po yung powder ng ating Pangulo. Magdadagdag ho ba tayo ng mga gumaganang X-ray machine sakali? Opo. Kung kailangan po magdagdag, ito ang sabi, magdadagdag. Oo. Ano ho ba yung datos ng inyong pong bureau sa tindi ho ng smuggling gamit ho yung mga balikbayan boxes? Para ho lang din sa kaalaman ho naming lahat. So far, wala po talaga yung real data na nakuha. Ang estimate lamang lumalabas doon is less than a billion pesos a year. So far, yun ang estimate. Okay. So wala talaga pala na, kumbaga, datos talaga na masasabi natin per se na malaki na? Ganun ho ba? Ganun na nga. Less than a billion. Yan ang datos. Yan na ho. Pero yung sinasabi ko ho is yung pinaka-current po ngayon, yan na ho ba yun? Yun po ang lumalabas. Yun na. With this, okay, ano ho ang hakbang na gagawin natin? Dahil sinasabi ninyo na malaki ho ang mga nagkakaroon po ng smuggling through balikbayan boxes. Nabanggit ko ho kanina, magdadagdag ho ba kayo ng mga scanners at K9 units po? Paano ho ba ang mga gagawin yung hakbang? Bukod po doon, ano pa ho? Po tayo ng scanner at saka kanay. Okay. Marami rin ho kasing mga hinaing katulad nga na nabanggit ko kontra po sa panukala ninyo initially at bakit daw hindi nyo habulin, no, yung mga big time smugglers gamit din yung batas na sinasabi nyo na dahilan sa paghihigpit ninyo. Aling Tony, hinahabot po natin. Bakit po kayo mag-alala, we are running after this matter. Example po doon. Salamat.
No, Oo, no? dito daw nakalusot Yeah. yun sa customs yung mga rice smuggling daw. Papaano na yon? Lalo na yung mga Wala basura po. pa yan mula sa Nahuli po Canada. namin. Nahuli na po natin. Oho, pero ibig sabihin, at tuloy-tuloy ho tayo dyan. At yan ho ay reaction lang naman, sir, ha? Sinasabi ko ho Opo, sa inyo, opo. pinaparating ko para marinig ho namin kung ano ho ang reaksyon ninyo. Yan po, ang reaction po namin dyan ay pag-iibayuhin po namin ang pag-ulit sa smuggler. Okay. Salamat po sa media na sa tulong ninyo na tulungan kami kung paano huli yung mga hindi gumagawa ng tama sa Costco. Papaimbestigahan daw po ng ilang mambabatas yung bagong patakaran po. Pero of course, ito, with this, hindi na ho kailangan, Dahil napatigil na Kailangan nga ho- pa rin po. Kailangan pa rin. Kasi meron ng proseso na gusto nilang tingnan Mhm. na katulad po ng pagtatanong nyo na tama naman na baka merong proseso na pwedeng itagdag Okay. o proseso pong pwedeng bawasan. Meron pa ho kayong gustong idagdag na impormasyon po na maaari ho naming mabantayan din, Para ho naman sa kapakanan ng ating mga mamamayan ho na nagrereklamo at hopefully ma-report din namin, of course, yung side ninyo. Oo, ang dadali namin para din kayo, public service, maglalagay kami ng halos 24/7 na pwede ka magtanong po kung anong nangyayari sa shipment mo. Anywhere na tawag sa atin ng mga balikbayan, malalaman na para yung gusto mo track yung shipment mo, ayun, po pwede natin ibigay yung status. So sa Bureau of Customs ho ba yan mismo? Katawagan ho kayo? Opo. Paano ho? Ano ho ang mga detalye niya? Pwede ho ba naming malaman? Ibibigay po natin sa madaling panahon. Hindi ko lang maibibigay at detalye ngayon. Inaayos pa po natin set up. Okay, hantayin po namin ang tamang Also, panahon, sir. Meron kaming website, meron kaming telepono. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, sir. Thank you, Ma'am Tony. Thank you po, thank you. Yan po naman si Customs Commissioner Alberto Lina.